dito nga po sa naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Basahin ko lang po Professor. Ang sabi niya dito, "How many times I have to say I didn't want impeachment? Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint." Yung nag-file ng impeachment, hindi mo sasabihin na kaya kong kontrolin. Kung napanood niyo po yung video mismo, makikita natin dun sa gestures din ng Pangulo, parang medyo may inis, irita ng kaunti doon sa video na yon. Ngayon, ang tanong po natin dito, ano pong basa nyo dito sa naging pahayag na ito ng Pangulong Marcos Jr.? Actually, DJ Chacha, dalawang bagay yung nakikita natin dito eh. Una, kung talagang susundan natin at talagang iinterpreta natin literal yung pahayag ng Pangulo ay yun nga, may frustration, at the same time ayaw niya nga ng kaaway, pero bakit ganon? Tila baga may kanina pinapakinggan ko yung inyong pahayag na parang meron ba talagang consolidation na nangyayari o gusto ba talaga niya ng reconciliation to begin with, considering na bakit parang hindi niya makontrol ang kanyang mga kaalyado sa House of Representatives. Sa kabilang banda, kung maglalaro at magiging malikot tayong mag-isip, sa aking pagtingin ay ito ay tila baga proxy politics. Pag sinabi natin yung proxy politics, parang Mm. hindi nasa kanya, pero ang pangbangga niya at may instruction pa rin din siya, in a conspiracy theory vantage point, na may instruction pa rin din siya na sige galaw, pero medyo didistansya ako. Kasi to begin with, ianalisa natin una nung nag-file ng, at balikan natin nung nag-file ng impeachment complaint, bakit yung anak niya yung nauna doon sa pirma? Pwede nating sabihin na syempre instruction yan o talagang galing ito kay speaker, pero bakit ganun? Unang-una sa listahan ang kanyang anak. Bagamat syempre pwede nating argumentohin na may sariling pag-iisip ang kanyang anak, pero syempre bilang nasa tama ng pag-iisip, alam mo na delicate yung sitwasyon. Bilang kung ikaw si Representative Sandro Marcos, bakit ikaw pa yung mangunguna na kung saan mas makakadagdag ng tensyon, at anong mensahe ito sa parte ng mga Duterte na conflicting kung ako ang magbabasa. So, dalawang bagay natin siya pwedeng interpreta. Una, talagang napuprostrate siya dahil ayaw niya na ng kaaway, pero matitigas ang ulo ng mga tao sa House of Representatives. O ikalawa, proxy politics tayo na sila mainit, ako, ganun pa rin din ang takbo ng sitwasyon na tahimik, ayaw ng away, mahinahon, and so on and so forth.